Hello! Good afternoon! February 3rd, Wednesday. Daily episode 3288, 3289, and 3290. Sobra niyo ba akong na-miss? Ilang araw hindi ako nakasipot sa videos natin kasi masyadong maraming ritual na ginawa, no? Lalong-lalo na kasi this is leap year and then first Friday pa at tapos nagkataon na fiesta ng Candelaria. So, kapag sinabi kasi yung fiesta ng Candelaria, ito yung mga ito yung santo o birhen ng mga kandila kung saan sa mga taong mabubuti ang intensyon, maganda. Pero sa mga taong hindi maganda ang intensyon sa kapwa, yun na yun, 'di ba? So, bago tayo mag-chikahan, proceed tayo muna dito. Kuha ko ng tatlong card. This is the first one. Old soul agad. Second one, the fire. And the third one is, intuitive. Okay. So, ito hindi maganda. No? Kasi, siya yung ginagawa niya is nauna yung old soul dito. Tapos may apoy sa gitna and then merong intuitive. So ibig sabihin nito, meron siguro sa inyo, no, na yung gusto nila ay talagang ipupush sa inyo. Halimbawa, ito yung panahon na may mga taong galit, di natin maiiwasan 'yan. Tapos may taong inggit, may mga taong ang dami nilang dahilan, ang dami nila talagang palusot. Kahit alam mo naman na yung ginagawa mo lang is nagtatrabaho habang araw-araw, no? Nag-iipon ka para makabayad ka ng bills mo araw-araw, ay buwan-buwan. Lahat na yon, normal and given. Pero dito kasi, kailangan kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit anong gawin nila, wala kang choice sa normal na pamamaraan. Pero doon sa tao na gumagamit ng ritual, lalong-lalo na yung maitim na ritual. Kasi kung babayaran sila, tatanggapin nila. Hindi sila nag-iisip kung ano yung kahihinatnan ng tao na sa kabilang partido, no? Hindi katulad nung ginagawa ko na kapag alam ko kasi na mali yun, talagang ginagawan ko ng pamamaraan to have that na safe naman. Huwag ka naman kasi sa akin lang. Kung meron kasi ikaw na gusto, no? Tapos alam mo naman din yung boundary mo, alam mo naman din yung limitations mo. So, talagang sinasabi ko sa tao, sa client ko, na huwag ka nang gumastos. Pero kapag nakikita ko into danger side na siya, lalong-lalo na kapag masama talaga, di ba? Yung sinasabi ko. Pero kasi hindi naman lahat ng tao, kapag sinabihan mo, ay a-action agad. Hawak nila, as desisyon nila yun Pero, katulad nito, lumabas, old soul, tapos yung fire, tapos yung intuitive. So, ibig sabihin nito, sa normal na tao, may mga tao sa parte sa nakaraan mo, may mga tao na minsan nasa kabilang buhay na, 'di ba? Naayaw pa rin nilang magpatigil, ayaw nilang magpaawat. Talagang bibigyan ka nila ng isang mighty force or energy para maramdaman mo magpahanggang ngayon kung ano man yung mga hinaing nila noon nung buhay pa sila, kung ano man yung hinanakit nila sa inyo, ganun. And then, makinig ka sa intuition mo. Kapag nararamdaman mo na parang ang bigat na ng sitwasyon simula kahapon, no, hanggang onwards na ng tayo nito, yan na yung para bang tawag dun sa inyo, yung ignition or yung spark na tumalab na yung ng kalaban ninyo, tumalab na yung mga ginawa nila, no? Tapos ganun na talaga yun
Kung meron man tayo, pasensya kayo, ubo ako ng ubo dahil sa dami ng personal readings na pumupunta sa akin, yung personal na ritual, yung personal na faith healing, lahat doon. Kaya ako nagkakaroon ng severe sore throat minsan. Kaya nga, di ba, alam nyo yan. Tapos, ginagawa ko talaga yung way na makapag-TikTok pa ako kahit masyadong busy sa personal na reading. Kasi may mga suki talaga ako na nasa 10 to 15 years na. Pagpasok ng February, yung mga business nila, pinaritual nila, pinakleansing nila, yung mga anak nila, na-graduating, yung mga, lahat na. Kasi yung iba kasi yung takbo ng ano nila gusto nila lahat into alignment. Kasi yun naman talaga, kahit sa tao, dapat align ka sa energy mo, align ka hindi lang sa ibang aspeto, kundi pati na rin sa spiritual side mo, align ka. Ngayon, ito na, no? Kung ikaw yung tipo ng tao na napagsabihan ko during my live session, sa private reading, sa personal, no? Na kapag kailangan mong magpa-cleansing dahil may ganyan, gawin mo. Huwag kang mag-hesitate. And then, kung nasa punto ka na nagpa-ritual ka na, kailangan buo ang loob mo na alam mo mangyayari yung hinihiling mo sa universe. Kasi never at never yan magiging madali kung ikaw na nagpagawa ay mapangduda at mapanghusga. Ganun lahat yun sa buhay natin. Di ba? Kalimitan kasi yung nagre-reklamo, yung mga tamad So, ganun din sa pag-ibig. Yung nagre-reklamo, yung tanggap lang ng tanggap sa pag-ibig. Pero, yung nagbibigay o nagpupuno sa mga oras at mga pagkukulang, yun pa yung mahaba ang pasensya at niintindi ka sa kabila ng mga kabaluktutan sa ugali mo, sa kagaspangan mo, may ganun. Diba? So, kung meron kang gustong makadate this coming Valentine's Day, kung gusto mong malaman kung anong klaseng tao siya, o siya na ba yung the one mo, siya na ba yung ganito mo, di ba? Yan yung pinakamahalaga, alamin mo kung yung tao na sasagutin mo or pakakasalan mo, magkakaroon ka ba ng matinding problema in the future. Kasi, meron at mayroong problema, pero hindi na normal kapag yung problema mo madadamay ka, no? Halimbawa, isa siya doon sa mga tawag nito. Itong third card, meron siyang kasi merong pamilya na minsan buong pamilya, buong angkan, talagang binibitawan ng sumpa. Alam niyo yan kahit 'di ba sa mga lalo na pag yung issue mana, may ganun sa mga matatanda dati. So, ngayon, kung isa kayo doon sa ganung sitwasyon at sa ganung history, then, kailangan nyo talagang magpa-reading, kailangan yung magpa-ritual, magpa-cleansing, and then, kung sa mga negosyo, yun din yung gawin nyo. Kailangan nyo rin sigurong magpa-adjust at magpa-align para gumaan ang buhay ninyo. At kung yung hinihiling mo ay umaman ka, tumama ka sa loto, o whatever, asahan mo, mahaba-habang dasalan yan. Kasi wala namang malaking hinihiling na maliit ang ipinuhunan. So, kung maliit ang puhunan mo, maliit ang tubo. Kung malaki ay pinuhunan mo, doon kakikita at satsamba ng malaki. Ganon din yon sa universe at saka sa ritual. So, kapag nasa kandila ka at kaya mong isustain yung kandila tuloy-tuloy, asahan mo, ilang cycle ng bad karma ang mabubura. Kasi yung kandila, mostly, yun ang tagasalo ng mga negative sa buhay mo. All you just have to do is to believe because everything happens for a reason. Lalo na kung nabarang ka, nakulam ka, nagayuma ka. Ay, nako, yung gayuma ngayong February. Ingat kayo. So, we will proceed with special episode. At may surprise ako sa isang sponsor ko. Maraming salamat sa pinadalang regalo. Ila-live ko mamaya. Okay?